Kung naghahanap ka ng best Filipino food in Manila, meron ako 3 suhestyon para sa'yo. Sisimulan natin ang food trip na to sa isang iconic kainan na kasama sa 150 most legendary restaurants in the world. Susundan natin yan sa masasabi ko na pinakamasaya na Filipino food trip experience dahil sinamahan ito ng isa pang mahal ng mga Pinoy, ang kantahan. Tatapusin natin ang food trip natin sa isang restaurant na pinagmamalaki ang kanilang mga Pinoy heritage recipes at ang ating sariling wika. Oras na para ipagmalaki natin sa buong mundo ang underrated Filipino cuisine and experience. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Narin na tayo sa The Aristocrat Restaurant since 1936, serving the best chicken barbecue in town. Talagang when it comes to legendary restaurants, ay kasama ang Aristocrat. At hindi basta-basta, legendary yan. One of the most legendary restaurants in the world. Kasama siya sa list ng Taste Atlas of the 150 most legendary restaurants in the world. If I'm not mistaken, siya lang yung kaisa-isahan na Filipino restaurant sa listahan. Nasa rank 108 siya. At ang branch nila sa Rojas Boulevard ay open 24 hours. Sabi nga nila, the legend never sleeps. At kita nyo naman, marami sadyang nakain din eh. Karamihan, mga pamilya. Maaga pa yan, wala pang lunch hour. Maya-mayari, puno na. Ari nga pala si Justice Alex Reyes and Doña Engracia Cruz Reyes, ang founders ng The Aristocrat Restaurant. Salamat po, Aling Asyang, for giving us a legendary restaurant in Aristocrat. Siyempre, kapag nasa Aristocrat, o-order tayo ng 3-piece chicken barbecue. 3 piraso ng chicken barbecue for 345 pesos. Meron na yung Java rice. Tapos si Aisha, gusto niyo yung boneless chicken barbecue. Ito kayang Lola Asyang's chicken and pork adobo. Sige, yan na lang. Tapos mag-gugulaman at sago. Sa akin siguro, green mango shake. Kaya rin sikat yung Aristocrat. Talagang mga wedding, mga baptismal, sa mga parties, marami din nagse-celebrate sa Aristocrat. And I can tell you, meron diyang at least isa na balikbayan. Paborito rin na rin ng mga balikbayan. Minsan, galing airport, diretso na din. Arin na yung mga drinks namin, na rin yung kay Aisha, yung sa gugulaman. Ako'y natatamisan din. Saka gusto ko rin, may asim ng kaunti. Pero very refreshing na rin. Green mango shake. Ang pagsabanas ngayon sa Pilipinas, lalo na sa Maynila, hindi sanay although mabanas na rin sa amin sa Lipa, pero iba ang banas din sa Maynila. Dati, pag nagpo-fruit shake ako, gusto ko yung super refreshing na watermelon shake or matamis na mango shake. Pero lately, nakakahiligan ko yung green mango shake, yung may konting asim ng konti, yung mapapangibit ka ng konti. Sa gugulaman na rin tayo. Tamis talaga yung gulaman at sago nila. Balik tayo, green mango shake. Ari na yung chicken barbecue. So, 3 na relatively good size chicken. Parang thigh part, tapos leg part, and then Java rice. Panalo yung Java rice na yan. Talagang nagko-complement yan din sa chicken nila. Kasi sasabi sa inyo, may atsara. And then, ari yung boneless chicken. Malaki din naman. Dark meat. Parang thigh part na binuka. Again, with the Java rice saka atsara. And then, ito yung barbecue sauce nila. Yan. Sarap niyan. And, umorder tayo ng chicken pork adobo. That's very Pinoy. So, yan, may mga chicken. And sana may taba. Yes! May taba yung pork adobo. Tapos, ito, itlog ng pugo na may breading. Tapos, deep fried. And din yung niya, parang gravy. Brownish. Hindi nagmamantika, but should be good. Ari na ang world famous chicken barbecue ng Aristocrat. Tiyahan. Pag naghahanap ka talaga ng Filipino food, kasama ang chicken barbecue sa listahan. At hindi basta-basta chicken barbecue. Kailangan chicken barbecue ng Aristocrat. Look at that. Ang ganda ng color.
You can really see how juicy that is. At dahil hawak-hawak ko ngayon, talagang ramdam na ramdam ko yung pagka-sticky niya, yung marinade niya, yung basing sauce na ginamit niya. And enough talk, timusan na natin na rin. First bite. Thank you, Lord. Nice. Juicy. Tapos yung barbecue sauce niya, on the sweet side. Nicely cooked. May mga konting charring. Provides a crunchy texture. Tapos, okay na yung lasa niya eh. Pero, for the complete experience, lalagyan mo niyan ng kanilang barbecue sauce. Actually, ano siya eh. Parang peanut sauce. Lasang-lasa mo yung peanut. Nagdadagdag ng konting sweetness pa. Konting patty flavor. At nag-elevate ng lasa. Paubos ng isang, di pa nagkakanin. Eh, perfect to with rice. Nga, ito naman. Parang ano to eh. Parang breast part naman. Ayan natin. Thai part din pala siya na may konting breast part. With the rice. Yung Java rice niya, ano eh, kakaiba. Parang very distinct sa Aristocrat. And kung naririnig niyo yung ingay sa paligid, dahil nagdatingan na mga mangangain. Yun ang sinasabi ko sa inyo, basta mag-lunch time din eh. Dinner time, ay punong-puno ng tao. First time ko matatry yung adobo nila. Yan. So, chicken pork adobo to. Lola Asing, so named after the founder. So, it should be good. Try muna natin itong pork. So, yan. May ano na. May taba, may laman. Try natin with the rice. Tapos, lagyan natin ng konting sabaw. Yan. Napakalambot. Yung lasa niya, tame yung pagkaalat. Tapos medyo kina-counter ng konting asim. Walang, not much pepper flavor, which is what I would have liked na konti pang pepper flavor. Pero overall, ang ganda ng pagkakasama ng alat saka ng asim. Good addition to kung naghahanap kayo ng something na may sabaw, nakaulam ito. Pero, sa totoo lang, pagkakain kayo din sa Aristocrat, chicken barbecue lang, sapat na eh. Pero tingnan natin itong itong boneless. So ito naman, ganun din naman yan, pero ito, boneless. Kung gusto mo ng puro laman, go with the boneless, pero kasi gusto ko yung nagngangat-ngat. Solid stop sa ating best Filipino food in Manila food crawl. See you sa next one. Naririnig na tayo sa Singing Cooks and Waiters para sa probably the most Filipino experience when it comes to food. Siguro yung pangalan ng restaurant gives you a good idea kung ano yun. You'll see in a bit. Ayan, meron din yung Bistek Tagalog. Tapos order din kami ng Pansit Mickey Bihon. Tapos yung kapatid ko, nakasama namin ngayon, nag-request ng pork sisig. Tapos magsisinigang na bangus belly kami. Isang coconut in shell ako. Yan, para Pinoy na Pinoy. Ayan, i-spoil ko na. Dini, may performance. Mga alas 7 ng gabi. And I think sa lunchtime, may nagpo-perform. Kaya nga Singing Cooks and Waiters. Tapos ngayon, habang naghihintay, yan, may nagpo-perform din naman. Maya-maya ang saya na rin. Kailangan yung mapanood yun. Yan, siguro mamaya rin kasi medyo maaga pa eh. 6 p.m. pa lang. Pero feeling ko rin mamaya, puno na ng tao. Tamang kasiyahan. At kita nyo, pagpasok nyo, Pinoy na Pinoy. Mga panabong nasasalubong sa iyo. Tapos yan, medyo naririnig ko na. Para nagsisimula na ang kasiyahan. At habang naghihintay ng pagkain, may entertainment.
Tayo na ang ating Filipino food feast din sa Singing Cooks and Waiters. Medyo pricey pero syempre hindi lang naman yung pagkain ang babayaran mo din, yung complete experience na talagang para kang nasa alam mo yung para kang nasa get together with your family na merong kainan, tapos merong tumutugtog ng karaoke, kumakanta, parang gayon. Tapos yung service ng mga Singing Cooks and Waiters din parang parte ng pamilya mo. It's the complete Filipino party experience ang babayaran mo din. Yan. Simulan natin sa sisig. Yan, sisig muna tayo habang crispy pa. Biruin mo, kumakain ka, may nagko-perform sa harap mo at magagaling ang mga singers sila din Makes you think kung totoo pa sila na mga cooks and waiters or kinuha lang sila na. Pero tingin ko naman mga legit sila na cooks and waiters. Gagaling kasi kumanta. Ari na, first bite. Thank you, Lord. Crispy sisig. May mga matitigas na parts na konti. Salty. So maganda to, may kalamansi. May natin kalamansi. And then konting creaminess from the mayo, saka egg. Ang sarap with the rice. Tapos, masarap pa rin sasabawan. Nakuha tayong sinigang. Yun, belly agad. Sarap talaga ng sinigang na bangus belly. Yan. Tikman muna natin yung sabaw. Wow! Asim! Just the way I like it. Ayan. Harap tayo ng belly. Tapos ito yung alam mo yung kainan na mamadaliin mo yung kain mo para makafocus ka na doon sa performance. Sarap. Ito yung bistek nila. Parang tingin ko medyo hindi ganun kalambutan, pero we'll see. Yan. Siyempre sibuyas. Kaya ka nga magbibistek dahil ng sibuyas. Natin. Palampag na. Yung bistek niya hindi super lambot, pero hindi naman makunat. Tapos salty, pero may konting tamis rather than asim. So more siya, salty and sweet rather than salty and sour, which is kind of different sa nakasanayan natin na bistek, pero masarap. Try naman natin itong Mickey Bihon. Etong Singing Cooks and Waiters, very popular sa mga foreigners. May kita mo nag-e-enjoy talaga sila. Search nyo sa YouTube, ang daming mga foreigners na enjoy dito. Tapos mga OFWs pupunta dito, which is why it's a shame na ang dami ng mga Pilipino na nakalimutan na meron pang Singing Cooks and Waiters. Marami pa rin kumakain dito, pero kita mo, hindi na masyado napapag-usapan. Try nyo, baka hindi nyo pa na-try dito or matagal na since the last na na-try nyo dito. It's quite an experience. Kaya kung OFW ka, kung uuwi ka ng Pinas, make sure na sabihin mo sa mga kamag-anak mo, dadalhin ka din Ito, disclaimer lang, tingin ko kaya mas sumarap yung food kasi nag-e-enjoy ka. Kasi syempre yung food, it's a complete sensory experience. Tapos yung may naririnig ka na ganyan na kumbaga tingin ko nakakatulong talaga sana sa pagsarap ng food here. So for you to fully enjoy Singing Cooks and Waiters, I highly suggest dumating kayo, pa-reserve kayo ng mga 6:30 PM kasi mga 7 PM yan nag-i-start na yung performance para mas ma-enjoy nyo talaga yung Singing Cooks and Waiters tulad namin na-enjoy. Tapos ang ating drink, bigat, Pinoy na Pinoy, buko in shell.
after my grueling performance, world-class performance din sa singing cooks and waiters, deserve ko naman din mag-halo-halo. Yan, syempre hindi kompleto ang Pinoy food trip kung walang panghimagas at ang ating panghimagas of choice ay halo-halo. Yan, may stick ko pa. Ito munang ube ice cream. Tapos yung halo-halo nila, nasa ano talaga? Nasa buko. Yun, may nata. Sarap ng halo-halo nila. Binagita rin akong beans, gulaman, kaong, I think that's melon. So itong singing cooks and waiters, parang pinagsama niya yung dalawa sa pinakamahal ng Pinoy. Masarap na pagkain at masarap na kantahan. So kung naghahanap ka ng one-of-a-kind experience na I think this is the only restaurant of its kind din sa Pilipinas, try mo na with your family and or friends. Pero hindi pa din natatapos ang ating Filipino food crawl. See you sa next one. At malupit ang panapos sa ating best Filipino food restaurant in Manila, XO46 Heritage Bistro. Bale, elevated na Filipino food. Tingnan natin yung menu nila. So, heritage recipes prepared the old-fashioned way. Nice. Kaya sinama ko sa listahan kasi nung nagre-research ako sa kanya, merong something really fun, really cool na ginagawa yung mga staff ng XO46 Heritage Bistro. Panoorin nyo. Ang location pala na ring XO46 Heritage Bistro, din sa Parkal Mall. Parang isa sa mga bagong malls. Actually, wala pa masyadong bukas din eh. Pero kasi yung chinek-in na namin ay malapit lang din eh. Yun yung location niya. Pero may mga iba silang location sa kataon lang na rin yung pinakamalapit sa aming pinag-i-stayan. Opo, talaan po ng aming mga pagkain at inumin po, senyorita. Senyorita na lang. Ito naman po para sa kanila, senyorita. Senyorito? Bali, tanungin ko lamang po sila ng kanilang inumin tubig. Meron po kami malamig, maligamgam, mainit o tubig po sa butelya. Ano pong nais nila? Maligamgam. Maligamgam po pa. Sige po, balikan ko lang po sila. Ba't ka tumatawa, senyorita? Ang kulit. Narin ako kanilang talaan ng mga pagkain. Tapos nakakatuwa, ang ganda nung ano nila nung resto nila. Parang parang Malacanang yun. Yun ang datingan. Sige. Makikiabala po, nais ko lang po ipabatid na kami po ay merong connection panghangin po. Narito po ang lihim na salita. And thank you. Yun naman ay Wi-Fi in Tagalog yun pala. So yung mga nagtatanong ka ng Tagalog ng Wi-Fi, yun yun. Umorder kami beef salpicao, 72-hour bagnet, calmares a la plancha kasi award-winning dish daw yan. Tapos gising-gising. Yan, meron silang complimentary na puto. Tapos para daw sa kaunting katuwaan, pero daw bugtong din eh. Ating alamin kung ano rin bugtong na rin. Isang panyong parisukat kung buksay nakakausap. Isang panyong parisukat kung buksay nakakausap. Sagot. Sulat. Message. O nga naman. Makes sense. So kung doon sa singing cooks and waiters, kasama sa qualifications yung magaling kumanta, din naman yung magaling at malabi magtagalog. At yun, ulitin ko lang, ang ganda ng vibe ng place. Ano siya pang special occasion. So although yung presyo niya, pwede siyang pang naman, pang mga normal lang na occasion na gusto mo lang kumain ng Filipino food. Pero kumbaga, with the added benefit ng magandang ambience. Pwede rin ito pang special occasions, lalo na tayo mga Pilipino. Mahilig tayo dyan, basta may special na okasyon ay kakain. At ang ganda ng VIP room nila. May cabinet pa. So imagine nyo, meron kayo halimbawa, meeting or talagang family gathering. Yan, maganda dyan. Very private pa. At award-winning sila Tapos na rin mga modern day heroes nandun eh. At ang bango nito Makikiabala po, isa pong beef salpicao bilang pampagana po.
At yung garnish nila, yung green na yan, ay kangkong ipinirito muna bago i-garnish. Parang first time kong makakatikim ng isang dish na ang garnish ay kangkong na pinirito. At dumating na rin yung ating beef salpikaw. Ganun din yung garnish, pero kita nyo may mga cloves of garlic na talagang ang lambot niyan. Sarap niyan. And yung beef looks tender, but we'll see. And naamoy ko yung soy sauce. Lasa na rin. Yung bala po, senyorito, para po sa kanilang gulay. Gising-gising po. Thank you. At ari naman ang gising-gising, probably the most appetizing looking na gising-gising na na-order ko. Look at that. Nice, beautiful color. Wow. Ganda ng pagkakagata nito. Ari naman yung 72-hour bagnet. So, 72 hours daw niluto. Tingin ko, kasama na dun yung pag-marinate, pagpapalambot, pagpapadry, bago lutuin. Tapos kita nyo, ang crunchy tingnan. May konting layer ng fat. I would have loved it to have more fat. Pero kita nyo ang kapal ng karne. Looks crunchy, almost like chicharon. Speaking of chicharon, may chicharon toppings pa. Can't wait to try this. Ayun po, handa na po sila. Ilabas po ang matatamis ng ngiti. Isa, dalawa, tatlo, kesong matamis. Isa pa po ang ngiting artistahin. At para po sa panghuling ngiting baliw-baliwan. Baliw-baliw. Maraming salamat po. Yung premedyo na yun. Ari na. Uy, lambot ng karne Humiwalay. Itinatabi ko lang humiwalay. So ito na yung first bite natin. Wow. Nakikita ko na siya gaano kalambot. Very delicate actually. Kaya dahan-dahan ko tinutusok kasi it really falls apart. So yan. So may skin, may taba, and merong laman. First bite. Thank you, Lord. Sobrang lambot ng karne. Yung flavor niya, yung laman almost like lechon. Tapos yung skin niya, chicharon, really crunchy. Kahit wala masyadong taba, full of fatty flavor. Wow. Kailangan natin magkanin dyan. Yan, kuha ulit tayo. Kakanina natin. Tapos makikita nyo yung pinakalaman niya, parang lechon, no? Lagyan natin ng konting fat drippings. Alam niyo yung bagay doon, itong gising-gising. Ayan, no? Crispy yung gulay, tapos really creamy. Lasang-lasang mo yung gata. Perfect talaga siya nakaulam nung bagnet. Ito nga yung mga heritage recipes, yung talagang through the generations ipinasa-pasa na. So, mas inano lang nila, mas pinasarap lang nila. Try natin tong pusit. Yan, samahan natin ng so ulo, samahan natin mga garlic. So, meron na siya nung fried kangkong. Tender yung pusit. Tapos crunchy yung garlic. Not much on the smoky flavor. Ang malalasahan mo talaga dito yung garlic talaga. Lagyan natin ng konting mayonnaise. Lagyan na rin natin ng kalamansi. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mga heritage recipes na medyo in-elevate ng konti. Kasi inihaw na pusit, classic yan. So nilagyan lang nila ng crunchy garlic, fried garlic, tapos may mayonnaise and may kalamansi. Parang served sisig style. And then yung pili tayo ng medyo malaki para malaman natin kung malambot yan. Beef salpikaw. Hindi sa beef salpikaw magkakaalaman kung mag-e-enjoy si Aisha Dinit. Paborito niya ang beef salpikaw. Ang lambot. Tapos confirm yung soy sauce flavor. Mas soy sauce. May konting butter flavor. Magpapa-elevate yan ito. Lagyan natin ng garlic. Pag kinain mo beef salpikaw, make sure merong garlic na kasama para panalo. Kung may fried kangkong yun, So kasi, yung Filipino food,
very underrated eh. Siyempre, we love Filipino food, pero sa ibang countries, parang medyo underrated siya kumpara sa mga Asian neighbors natin. Fortunately, may mga gantong Filipino restaurants na nag-elevate katulad ng mga kasama sa vlog na to ngayon. So, nandyan yung legendary classic na Aristocrat, tapos yung Singing Cooks and Waiters na pinakita natin yung kung ano ba ang Filipino hospitality when it comes to food and entertainment. Tapos rin mga XO46 Heritage Bistro na nag-elevate ng Filipino food. Nandiyan pa rin yung everything that makes Filipino food. Tapos elevated well enough para mas ma-appreciate ng ibang lahi. Make sure help me spread the word about Filipino food. Share niyo yung video na to. Sama-sama tayong matakam. Sama-sama tayong manakam. At may na-miss ba ako na favorite nyo na Filipino restaurant? Let me know in the comments. Pupuntahan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. If you did, make sure to click on subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.